Ang mga imaheng ito ay umanig sa buong Chile. Sa gitna ng February 2025, nakita sa isang video ang isang batang babae na nasa piling ng isang lalaking may edad. Ilang araw bago ito, nai-report ang babae na nawawala. Agad nagsimula ang masinsinang paghahanap ng mga otoridad. Pero nang lumabas ang kuwang ito, tila kinumpirma ang kinatatakutang posibilidad na hawak siya ng isang di kilalang lalaki. At mula roon umusbong ang sari-saring teorya, mga haka-haka kung saan-saan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang himala ang nagbago sa lahat. Si Yvonne Alvarado Arbeles ay isang simpleng batang babae na mula sa Santiago, Chile. 13 taong gulang, namumuhay kasama ang kanyang ina na si Yuri Arbeles at ang kinakasama nitong si Manuel. Tulad ng maraming kabataan, dumaan si Yvonne sa mga tipikal na yugto ng pagiging rebelde. Ayon sa kanyang ina, normal lang ito sa edad niya. Kahit may tampuhan paminsan-minsan, wala namang seryosong insidente. Hanggang sa isang araw, pinagalitan siya ng ina at kinumpiska ang kanyang cellphone. Ilang araw ang lumipas, ibinalik ito sa kanya. Pero nanakaw din agad. Bagamat gumagamit siya ng cellphone, walang aktibong social media na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ngunit isang magandang balita ang dumating. Nangako sina Yuri at Manuel na isasama si Yvonne sa isang family trip papuntang Brazil. Nakatakda ang biyahe sa Lunes, February 17. Pero bago pa man sila makalipad, isang insidente ang tuluyang gumiba sa lahat. February 14, 2025, Biyernes ng gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Yvonne at ng kanyang ina. Ininsulto raw ni Yvonne ng kanyang amain dahilan ng tensyon sa bahay. Sa gitna ng galit, lumabas si Yvonne ng bahay. Walang paalam. Maya-maya bumalik siya at kumatok, pero bilang parubusa hindi siya pinagbuksan, kaya't muling umalis sa gabing iyon. 9:50 ng gabi, huling nakita si Yvonne sa CCTV ng elevator ng kanilang gusali. Inaayos niya ang kanyang buhok, kinakagat ang mga kuko, tila may hinihintay o may pupuntahan. Pagkalipas ng 1 minuto at kalahati, bumaba siya. At sa labas, isang kamera ang muling nakakuha ng imahe niya. Palayo sa gusali. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas, napansin na ng ina ni Yvonne na hindi siya bumabalik. Nagpanik si Yuri. Kadalasan sa mga tampo ni Yvonne, lalabas lang siya ng bahay saglit, magpapalamig ng ulo at uuwi rin kaagad. Pero hindi ito tulad ng dati. Agad siyang dineklara bilang nawawala. At doon nagsimula ang bangungot ng pamilya Alvarado. Ayon mismo kay Yuri, naiwan ni Yvonne sa bahay ang kanyang cellphone na lalong nagpahirap sa paghahanap sa kanya. Wala ring paraan ng mga otoridad para direktang makipag-ugnayan o matrace man siya. Nang makuha na ng pulisya ang CCTV footage mula sa kanilang gusali, kabilang na ang nasa elevator, agad silang naglabas ng opisyal na missing persons notice. Narito ang ilan sa mga detalyeng inilabas. Si Yvonne Alvarado ay 13 years old, 1 meter at 60 centimeter, 45 kilos, brown ang buhok, ang complexion niya ay katamtaman at ang kanyang suot nung huli siyang nakita ay puting palda, mahabang medyas na navy blue, itim na sapatos at navy blue na vest o chaleco. Dahil sa pagtutok ng pulisya ng Chile, sinuyod nila ang mga CCTV ng lungsod mula sa mga kalye, istasyon hanggang sa transportasyon. Doon na nalaman ni Yuri at Manuel ang naging ruta ni Yvonne. Lumakad siya ng ilang kalye hanggang marating ang isang intersection at bandang 10:00 ng gabi, pumasok siya sa metro o subway. Nagpalit siya ng linya papunta sa gitna ng Santiago. 10:30 ng gabi, bumaba siya sa isang istasyon at doon tuluyang nawala ang kanyang bakas. Sa istasyong iyon may 3 exit o labasan, kaya lalong naging mahirap ang pagsubaybay sa kanya. Habang tumatagal, lalo ring lumalalim ang takot ng publiko. Ang mga local media ay nagsimulang iulat ang pagkawala ng dalagita at ang buong Chile ay nabahala. Nang tanungin si Manuel kung may kilala ba sila sa lugar kung saan bumaba si Yvonne, sinubukan niyang alalahanin ang mga kwento ng anak at may isang bagay siyang naalala. Kwento ni Manuel, sinabi sa akin ni Yvonne na may pinuntahan siyang lugar kasama ang mga kaibigan sa may Cal y Canto. Pero bukod doon, wala nang ibang binanggit ang bata. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad, hindi rin tumigil ang pamilya ni Yvonne sa paghahanap. Ginawa nila ang lahat kahit ang pinakamaliliit na hakbang para lang mahanap ang dalagita. Sinuyod nila ang bawat kanto sa paligid ng estasyon
kung saan huling nakita si Yvonne. Nagtanong sa mga tindero sa mga kiosk, nagkabit ng mga posters at flyers sa poste, sa dingding, sa mga pinto, lahat para lamang maikalat ang kanyang muka. At dahil alam nilang wala itong susi ng bahay, naglagay sila ng karatula mismo sa pinto ng kanilang tahanan. Ang mensahe ay simple pero masakit. Nakalagay dito, "Anak, hinihintay ka namin. Pakiusap, huwag ka nang umalis muli." Sa gitna ng pagkabalisa, pagod at luha, nag-umpisa ring dumagsa ang mga mensahe ng suporta. Nag-organisa ng chain of prayer ang paaralang pinapasukan ni Yvonne. Nagdasal ang buong komunidad na sana'y matagpuan siya, buhay at ligtas. At sa gitna ng mga pagbabagong ito, may isang impormasyon ang biglang lumutang. Sabado, February 15, bandang hapon, isang kamag-aral ni Yvonne ang lumapit sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, nakita niya si Yvonne ng araw na iyon sa isang water park na matatagpuan 30 kilometers ang layo mula sa kanilang tahanan. Pero ang nakakabahala, hindi raw siya nag-iisa. Kasama raw niya ang isang lalaking matanda na may edad 30 hanggang 40 years old. Ayon sa description ng bata, ito'y matangkad, kayumanggi ang balat, kalbo at higit sa lahat hindi kilala ng bata ang nasabing lalaki. Isang lalaking estranghero kasamang isang batang 13 years old. Ito ay sapat na para sindakin kahit sinong magulang. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay nangyari sa ika-4 na araw ng pagkawala. Isang tawag ang natanggap ni Yuri. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, ang malinaw na dinistort. Ito'y nagsasalita. "Anya, nasa akin ang anak mo. Kung gusto mong bumalik siya, makinig ka sa akin na mabuti." Wala siyang ibang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang anak ang nakasalalay. Tahimik siyang nakinig at sinimulan na ng lalaki ang pagbibigay ng mga tagubilin. Ang mga hakbang na ayon sa kanya ay magdadala pabalik kay Yvonne. Pero may isang malinaw na babala ang lalaki sa kanyang unang tawag. Huwag na huwag kayong lalapit sa pulis. At dahil nga buhay ng anak na nakataya, sumunod si Yuri. Tahimik, takot at puno ng pag-asa. Sumunod siya sa bawat utos. Nagantay siya ng panibagong tawag gaya ng pinangako ng lalaki. Doon daw niya maririnig ang boses ng kanyang anak. Ngunit hindi na kailanman tumawag muli ang lalaki. Lumipas sa mga araw, katahimikan. Walang tawag, walang sulat, walang bakas. Isang linggong takot at pangungulila. Para sa pamilya ni Yvonne, tila pa lumulubog sila sa isang bangungot na hindi na magigising. Sa gitna ng kawalan ng kasagutan, lumantad ang abogado ng pamilya. Sinabi niya sa media na nakapagbigay na sila ng mga larawan at video na makakatulong sa muling pagbubukas ng mga investigasyon. Ayon sa abogado, may napakahalagang detalye. Walang dala si Yvonne sa kahit anong gamit niya nang siya ay umalis. Walang backpack, walang dagdag na damit, wala ring susi ng bahay. Ang huling video sa elevator ay malinaw. Isang batang walang dalang anuman, walang planong tumagal sa pag-alis. Ibig sabihin, hindi siya tumakas, wala siyang intensyon na lumayo. Base rito, malaki ang paniniwala ng pamilya na si Yvonne ay hawak laban sa kanyang kagustuhan. Lalong tumibay ang paniniwala nilang ito dahil alam nilang excited na excited si Yvonne sa bakasyon nila papuntang Brazil. Pero habang patuloy ang paghihintay, patuloy ding lumalala ang sakit hanggang sa isang bagay ang lumabas sa media. Biyernes, February 21, eksaktong isang linggo mula nang nawala si Yvonne. Lumabas ang sinasabing video evidence. Ito'y mula sa isang park. Doon malinaw na kitang-kita si Yvonne paakyat ng handa ng isang atraksyon. Kasama ang isang lalaking may edad. Magkahawak sila ng kamay. Hindi siya mukhang natatakot. Napakakalmado. Parang pamilyar sa kasama. Dahil dito lumitaw ang teorya na baka kilala niya ang lalaking ito. Pero sino siya? Walang may alam. Kahit ang pamilya ni hindi raw nila nakikilala ang muka ng lalaki. Ayon sa abogado, may impormasyon ding sumakay si Yvonne ng taxi kasama ang dalawang matanda matapos siyang bumaba sa istasyon ng tren. Lumabas si Yuri sa telebisyon, umiiyak, nagmamakaawa. Anya, kung sino ka man, pakiusap, ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi mo alam ang sakit na dinaranas namin. Dagdag pa niya sa live, sa Chile, krimen ang magdala ng menor de edad at sana makialam na ang mga otoridad. Dagdag pa niya, ang swimsuit na suot ni Yvonne sa video ay hindi niya dala. Ibig sabihin may bumili nito para sa kanya. At may mga tanong na magulo sa lahat. May alam ba ang mga kaibigan ni Yvonne? May tinatago kaya sila? Ayon kay Yuri, maaring may impormasyon ng ilan sa kanila pero natatakot silang magsalita. Ayon pa kay Yuri, may isang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Lahat daw ng kaibigan ni Yvonne ay nagsasabing hindi nila ito nakita at wala silang contact sa kanya.
Pero bilang isang ina, may kutob siyang may tinatago sila na may alam sila pero hindi nagsasalita. Habang walang konkretong lead ang pulisya, dumoble ang pagsisikap ng pamilya. Ipinaskil nila ang mukha ni Yvonne sa bawat poste, pader at paligid ng estasyon sentral. Sa bawat poster, isang mensahe mula sa kanyang ina ang nakalagay. Yvonne, mahal ka namin, hinihintay ka namin. Samantala, abala ang mga otoridad sa paggawa ng profiling kay Yvonne. Saan siya madalas pumunta, sino ang kanyang mga kaibigan, ano ang mga hilig niya. At sa gitna ng investigasyong ito, isang kaibigan ni Yvonne ang nagsiwalat ng nakakakilabot na kwento. Ayon sa batang ito, noong December 2024, ilang buwan bago ang pagkawala ni Yvonne, habang sila ay nasa park matapos pumasok sa eskwela, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanila. Sinamantala raw ng lalaki ang pagkakataong naiwan si Yvonne mag-isa at sa maikling pag-uusap nila, humingi daw ito ng mga larawan mula sa kanya, kapalit ng pera. Hindi pa inaanunsyo ng pulisya kung anong klase mga larawan ang hinihingi pero malinaw, hindi ito isang inosenteng kahilingan. Pagkarinig nito, nagbago ang ihip ng hangin sa investigasyon. Bakit? Dahil ang deskripsyon ng lalaki noong December ay tumutugma sa lalaking nakita sa video kasama ni Yvonne sa water park. Sa puntong ito, mahalagang ipaliwanag. Ayon sa batas ng Chile, ang isang batang may edad na 13 years old ay tinuturing na bata pa rin at anumang uri ng relasyon o kilos mula sa matanda ay itinuturing na krimen. Ibig sabihin, kung totoo na si Yvonne ay kasama ng isang matanda, malinaw ang pagkakasala. Ito ay isang matinding kaso. Pero lalong gumulo ang lahat noong Lunes, February 24. Lumabas sa investigasyon na matapos sa water park, ipinasa raw ng lalaking ito si Yvonne sa isa pang lalaki. Ito'y sa istasyon ng tren. At ang bagong lalaking ito ay isang tattoo artist na gumagawa rin ng mga piercings. Ilang araw matapos magsimulang mag-imbestiga ang mga pulis, isang babaeng may-ari ng tattoo shop ang nagsalaysay ng isang hindi malilimutang pangyayari. Ayon sa kanya, may isa sa kanyang empleyado na isang araw ay dumating kasama ang isang dalagitang tila tuliro, tahimik, hindi umiimik at parang takot. Dahil sa itsura ng bata, nagtanong ang may-ari, "Iha, ilang taon ka na?" At ang sagot ng dalagita ay 17 years old po. Pero sa tingin ng babae, halatang mas bata pa siya kaysa doon. Dahil dito nag-alala ang babae para sa kalagayan ng dalagita. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang pinaalis ang empleyado. At ang nakakagulat, tahimik lang itong umalis. Walang tanong, walang pagtutol. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang lalaki. Sa kabilang banda, pagkarinig ng ina sa balitang ito, ay tila gumuho ang mundo niya dahil ang anak niya ay tila ipinapasa-pasa mula sa isang lalaki papunta sa iba. Hindi maliwanag kung umalis si Yvonne sa tattoo shop o sumama siya sa lalaki. Dahil sa puntong ito ay hindi pa alam ng pamilya kung nasaan si Yvonne. Kung siya man ay umalis, bakit hindi siya pinigilan ng tattoo artist at bakit hindi ito tumawag agad ng mga pulis? Hindi rin maliwanag kung ano ang mga sumunod na ginawa ng tattoo artist. Maaring isa siyang saksi o maaring isang kasabwat o maaring ang mga pulisya ay may tinatagong detalye. Bago pa man tuluyang mawalan ng pag-asa ang mga magulang, may isa pang mensaheng dumating. Ito'y mula sa isang bata, marahil ay kaibigan ni Yvonne. Siya ay nagpadala ng mensahe. Ayon sa kanya, isa raw sa dalawang lalaking kasama ni Yvonne ay Peruviano at nakatira malapit sa istasyon ng tren. Sa kabilang banda, patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko. Kung may impormasyon, makipag-ugnayan kaagad. Gumawa rin sila ng sunod-sunod na pag-iimbestiga. 4 na bahay sa Santiago ang sinalakay, pero sa kasamaang palad. Walang konkretong lead ang lumabas. Dito lalo pang lumalim ang misteryo sa pagkawala ni Yvonne. At para kay Yuri, hindi niya na alam kung totoo bang walang alam ang mga pulis o sadyang may tinatago sila upang hindi maapektuhan ang investigasyon. Anya, hindi ko alam kung hindi talaga nila alam o ayaw lang nilang sabihin sa akin. Isa pang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano nalaman ng lalaki na nasa labas si Yvonne wala raw siyang dalang cellphone? Wala rin siyang social media. Paano siya nagkaroon ng contact sa mga ganitong tao? Sa panahong iyon, lumalakas ang isa sa mga pinakakinatatakutang teorya na maaring may kinalaman ng kaso ni Yvonne sa isang sindikato ng pagdukot. Pero dahil delikado ang sitwasyon, ayaw ng mga otoridad na magsalita. Lahat ng kilos kailangan maingat. Pero kina Yuri at Manuel, ito na ang sukdulan ng kanilang pagdurusa. Araw-araw silang nabubuhay sa pagitan ng pag-asa at pagkabalisa. At sa likod ng lahat ng ito,
isa sa mga pinakamalaking takot ng ina ay baka nadala na sa labas ng Santiago ang kanyang anak at kung ganoon, maaring hindi na siya mahagilap ng mga kamera o CCTV. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ng tiwala si Yuri. Sa katahimikan ng gabi, habang siya gising at nag-aalala, may bulong sa puso niya. Makikita ko ulit ang anak ko. Malapit na. Nais na niyang muling mayakap ang kanyang anak at malapit na magbago ang lahat. Noong madaling araw ng February 26, habang ang bansa ay dumaranas ng curfew na ipinag-utos dahil sa malawakang blackout noong Miyerkules na iyon, mga tauhan ng pulisya ay nagsasagawa ng operasyon sa lugar na kilala bilang Renca. Doon ay may dinaraos na libing para sa mga biktima ng isang triple na insidente. Eksakto 1:30 na madaling araw, isang menor de edad ang lumapit sa mga opisyal at nagpakilalang si Ibon. Ayon sa kanyang salaysay, siya ay pinigil ng ibang tao. Ngunit sa isang himalang pangyayari ay nakatakas siya. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, ipinaalam ng mga pulis ang kanilang natagpuan. Kasunod ng mga tagubilin mula sa Public Prosecutor's Office, si Yvonne ay binalik sa kanyang mga magulang. As of recording, patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang eksaktong mga pangyayari sa pagkawala ng bata upang matukoy kung merong iba pang responsable sa kaso na ito. Bagamat ang kaso ay nananatili pa ring mahigpit na lihim, lumabas sa iba't ibang local media outlet na susuriin ng piskalya sa mga susunod na araw ang paglabas ng karagdagang impormasyon na maaring magbigay ng kumpletong salaysay ng tunay na nangyari. Hanggang sa kasalukuyan, walang mga bagong ulat o detalye tungkol sa kaso ni Yvonne mula noong February 2025. Ang investigasyon ay nanatiling confidential upang protektahan ang menor de edad at ang integridad ng proseso. Sa panahon ngayon, mahirap talaga magtiwala. Lalo na sa mga taong kakakilala mo lang. Kung ano man ang nangyari kay Yvonne, kung siya man ay tumakas o may sindikato sa likod nito, ay sana'y may pag-usad sa kanyang kaso para malaman din ng mga magulang kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!